beloved, Boss Mike, Cervera. Simple misconduct at neglect of duty ang presiding judge na isa sa mga humawak sa mga kaso ni dating Senador Laila De Lima. Kita nyo mga kababayan, eto na naglumabas na totoo ng mga ginagawa ng mga kampo ni Duterte noon. Eto na, pati mismo yung judge, maaari siguro kakutsaba ng mga Duterte yan. O ngayon, napatunayang, may sala. Bakit? Dahil nga dito sa paghatol kay De Lima. Nako mga kababayan, ayan na, naglabasan na. Ito yung maliwanag. Kung ano yung ginawa kay De Lima noon, mga kababayan, ay siyang patunay na sila yung gumawa ng pamumulitika at pagsira ng buhay ng kanilang mga kritiko kalaban sa politika. Sila ho yun. Etong sinasabi ni Bato ngayon, mga kababayan, yan ho ay katwiran para hindi masagot ang argumento na sila talaga ay may ginawang kalokohan. Di ba? Oh, eto na. Pinagbubulta ng Korte Suprema si Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 256, Presiding Judge Romeo Buenaventura. Dahil daw yan sa pagkakaantala sa pagtugon sa drug cases ng dating senadora. Pinagbabayad siya ng aabot sa 36,000 pesos. Bidalaan din siya ng korte ng mas mabigat na parusa kung maulit pa ito. Matatanda ang inabot ng 3 taon bago na aksyonan ni Judge Buenaventura ang bail petition noon ni De Lima. Wala pang pahayag. Kita nyo mga kababayan? Iniipit-ipit talaga mga kababayan. Kita nyo? Nai-impluwensyahan nila lahat. Ganon katakot. Pati yung mga judge, pati yung mga kung sinong mga politiko takot kay Digunyo na bakit? O, di ba? Yan po mga kababayan, maliwanag na maliwanag. Ulitin ko lang, itong sinasabi ni Bato, itong katwiran, abay, pangdepensa lang ito ng nasusukol na at hindi makasagot sa totoo at argumento ng mga saksi sa ginawang pagdinig diyan sa Quad Committee. Ano po mga kababayan? Ano po ang inyong reaksyon sa mga natuklasan umano ng Quadcom at sa rekomendasyon na kasuhan po kayo? Halata, Vicky, na ang Quadcom ay binuo ng Speaker of the House para gamitin na panggiba, pangdimulis ng mga Duterte at mga kaalyado. Yan ho talaga. Di ba mga kababayan, ano? Ibang klase. So, ano pa ang asahan nyo kay Bato? Siyempre, magiging apologist ni Duterte yan. Ganun naman, di ba? Kaya nga, etong mga ito, agtigargarlatigdan. Kapag ka ito, mga kababayan, pumasok na ang ICC, makikipag-usap na, di ba? Sino? Si Remulla sa ICC. At ito naman si Pangulong Bongbong, makikipag-usap din ito kay Trump. Nako, maalala nyo, sabi ko nga, si Kibuloy, mga kababayan, sandamakmak ang kaso sa Amerika at pinapalabas pa, mga kababayan, bilang propaganda nila na si Kibuloy daw ay absuelto na sa Amerika. Pinapalabas ng mga DDS yan, nangunguna pa dyan sino? Si Banat Bay. Tingnan nyo yung mga fake news nila, mga kababayan. Nililinis nila dahil eleksyon, kailangan malinis sa paningin ng tao si Kibuloy. At kailangan sa paningin ng mamamayan, kung absuelto na sa Amerika yan, yung ginawa kay Kibuloy na sinampang mga kaso, abay gawa-gawa rin din daw ng alin? Ng gobyerno. Saan kayo nakakitang pangangatwiran ng ganyan? Tapos malaman-laman natin mga kababayan, hindi naman pala inabsuelto. Hindi pa nadidismiss yung mga kaso sa Amerika ni Digunyo, ay ni Kibuloy. Pero, sa kabila niyan, pansinin ninyo kung gaano nila kamahal si Kibuloy. Lalong-lalo na itong isang to. Pro-China din to, Nangyari yung pangiipit kay Pastor Kibuloy. Kita nyo, mga kababayan? Tandaan nyo pagmumukha niyan. Pinoprotektahan ang inaakusahan
na isang pastor daw na nanggagahasa ng kababaihan. Hindi lang kababaihan, okay lang sana kung kaedad ni Sarah. Hindi naman. Kaedad ng mga apo nyo, ng mga anak nyo, ang naging biktima ni Kibuloy. Kita nyo mga kababayan. O, sige, tuloy. Hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pangiipit kay Pastor Kibuloy. Kita nyo? Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kita nyo mga kababayan, anong koneksyon sa pagiging loyal kay Digong sa mga kinakaharap na mga kaso nun? Isipin nyo maigi mga kababayan kung pangangatwiran lang. Ano ang koneksyon ng pagiging loyal niyan si Kibuloy kay Digong? Sa mga atraso, kinakaharap na mga kaso, sandamakmak na kaso sa Amerika at sa ating bansa. Tanong lang, anong kinalaman nun? So, ibig ba sabihin mga kababayan, dahil loyal si Kibuloy kay Digong, dapat absueltohin yon? Ano ka na pati na? At dapat iboto nyo yun. Ganon ba yun, mga kababayan? Kita nyo, kung pangangatwiran talaga, bumoto kayo ng isang senador nang may kakulangan para siya'y umupo sa isang upuan sa Senado. Ano po? Kulang na kulang itong si Robin sa kaalaman, sa pangangatwiran, para siya'y maupo, para siya'y inupo ninyo bilang senador. Tuloy. Ulit. Nyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kita nyo? Anong connection? Tanong ko lang, paki-comment naman, anong connect nun sa mga kinakaharap na kaso ni Kibuloy? Wala naman. Wala naman ako makita. Yun po Ayan puta si Digong tuwan-tuwa pa. wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Kita nyo? Yan po yung maliwanag na itong kampo ni Digong, mga kababayan, ay nandiyan dyan lang sila para kay Digong protektahan si Pastor Kibuloy, protektahan si Digong, protektahan si Sara. Kaya sila nandiyan dyan. Nandiyan si Bongo, si Bato, si Robin, di ba? Si Aimee. Kaya sila nandiyan dyan. Hindi po para sa taong bayan. Ang loyalty nila ay hindi binibigay sa ating mga Pilipino. Binibigay nila 101% kay Digunyo. Kita nyo mga kababayan? Si Digong. Kaya sila nandyan ang dahilan. Si Digong. Opo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun. Kita Kung nyo. hindi si Pastor Kibuloy. Yan ang nga ba sinasabi ko? Baka na may something. Di ba, mamita? Baka siguro may something. Di ba? May something kaya si Kibuloy at si Digong at saka kay Sara, no? Ano kaya something nila? Hindi ba kayo nagtataka? Ulitin ko. Sabi ko na to Hindi ba kayo nagtataka kung bakit di nila maiwan si Pastor Kibuloy? Ano kayang meron? Diba? Anong meron? Huwag niyo pong kalimutan ang isang tao na tumindig, nakipaglaban, at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po Kita nyo, nang dahil sa paniniwala nila. So, ibig ba sabihin, Robin, naniniwala ka rin na isang mabuting na isang mabuting pastor tao si Kibuloy? So, ibig mo sabihin,
sa aming mga Pilipino, mamamayang Pilipino, itong si Pastor Kibuloy ay walang ginawa ito. Nakalokohan? Tanong ko lang, kayo na sumagot. Naniniwala ba kayo na si Pastor Kibuloy ay walang ginawang kalokohan, walang pagmamalabis? Kita nyo mga kababayan, anong pagkakaiba ni Robin na pagiging apologist niya kay Kibuloy, mga kababayan, at si Bato sa pagiging apologist naman niya kay Digong at saka kay Kibuloy? Iisa sila ng tinatahak. Iisa sila ng linya. Iisa sila ng pangangatwiran. Iisa sila ng estilo kung paano ipagtanggol si Pastor Kibuloy at saka si Digong. So ano aasahan natin sa mga to? Aasa pa ba kayo na magiging patas sila sa atin para sa ating mga Pilipino? Hindi ho sila pagiging patas. Di ba? Kasi daw yung doorknob ni Kibuloy, diamond. Nating kalilimutan yan, Pastor Apollo Kibuloy. Kita nyo? Huwag nyo daw kalimutan. Ako, hindi ko siya kakalimutan. Nakakulong dahil sa dami ng akusasyon na pang-aabuso sa mga kababaihan. Nakakulong si Pastor dahil mayroon kong krimeng ginawa yan. Nakakulong si Pastor Kibuloy dahil mga kababayan, napakarami hong biniktima niyan. So yun ang hindi po dapat kalimutan. Kung ang ibabangga lang ni Robin Padilla ay yung pagiging loyalty ni Kibuloy kay Digong, parang sinasabi niya na dapat i-absuelto na si Kibuloy dyan. At ito pa mga kababayan, hindi magkakaroon ng hustisya ang lahat ng mga naagrabyado, pinatay at mga inulila nung panahon ng kampanya kontra droga ni Digong. At hindi rin magkakaroon ng hustisya ang lahat ng kaparehas ninyong kababaihan na inabuso, inagrabyado, ginahasa, ni Kibuloy. Diba mga kababayan? Ganyan ang mangyayari dyan. Kung itong mga ito ay mananatili sa kanilang mga kapangyarihan bilang senador. Maliwanag, mga kababayan. Kaya nga mga kababayan, nako, eto na nga. Punta naman natin. Dito. Kanino? Sabi ni Jojo Chavez pala, nasa most wanted pa din si Kibuloy sa FBI. Ay, totoo naman. Di po ba? Punta ka sa TRICOM. Ram J, malamang hindi na. Hindi naman ako imbitado. Sabi ng Quadcom, si Mike Cervera, puro totoo yung sinasabi niyan. Walang fake news yan. Bakit kailangan nating papuntahin pa yan? Diba, sisiksik lang yan kaya sabi ng Quadcom, yung mga fake news vlogger lang. Kaya alam nyo kung sino yung mga fake news vlogger? Nando doon sa kabila. At nando doon na sila ngayon. Ewan ko kung magtunguhan. Balita ko yung mga kababayan Eto. Balita ko yung ibang mga imbitadong mga vlogger ng Quadcom, ng TRICOM, mga kababayan, ng TRICOM. Yung mga imbitado, kanya-kanya na ng kadahilanan. Meron pang nagdadahilan yung matapang kung mambatikos. Hindi naman katapangan kundi fake news din Ngayon mga kababayan, nagdadahilan na meron daw siyang travel sa ibang bansa. Yung iba naman mga kababayan, nako, kanya-kanya rin. Hindi daw sila vlogger. Kita nyo mga kababayan, sila daw nagpo-post lang. Anong pagkakaiba? Ang panawagan dito yung mga fake news sa social media. Kita nyo kung gaano katanga itong mga DDS. Ang pinapatawag dyan hindi lang vlogger, kung hindi yung pag-usapan, talakayin, ang mga kumakalat na fake news dyan. Our beloved Boss Mike Cervera.